Isang napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So umagang ito, sa lahat ng mga subscriber ko, mga viewers, sharer at commentator, magandang umaga po sa ating lahat. Sana po ay nakapag-copy na. So sa umagang ito mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Nagpapa-spray po tayo ng insecticide na para po sa whitefly sa ating talong. So yung insecticide natin pinapa-spray mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo para sa kaalaman sa lahat, ay Perfect Thayon. So ang dosage sa Perfect Thayon kung isang drum, 20 hanggang 30 ml. So nagpalagay po tayo ng 300 ml sa isang drum. Tapos foliar mga ka-farmers. Ang foliar natin ay Green Acres. Okay, so ang pag-spray po ng para sa whitefly, ilalim sa dahon at saka itaas, kasi ang whitefly mga ka-farmers ay nakatago sa ilalim po ng dahon. Tapos ang ating talong mga ka-farmers ay merong maraming whitefly, kaya nga nagpapa-spray tayo. So ulitin ko, ang pinapa-spray natin din ay Perfect Thayon, tapos APSA yung sticker sa dosage na 300 ml sa Perfect Thayon sa isang drum na 200 liters of water, tapos 40 ml lang sa APSA. Then foliar na 2 litro sa isang drum or kalahating galon. So yun po ang ating pinapa-spray sa ating mga tauhan dito sa farm, kasi ang ating mga ka-farmers ay marami ng mga bunga. So yan po ang drum, isang drum, 300 ml sa Perfect Thayon, then sa APSA 50 ml. So yun po ang dosage natin, mga ka-farmers, mga ka-viewers. Kasi napapansin natin na maraming whitefly at tagbo musto nga. So walo po sila dining nag-spray. So nakadiligan na po natin to kahapon ng fertilizer, kasi alam nyo mga ka-farmers, maganda na uli ang presyo sa talong. So ang talong natin na mag-apat na linggo sa Bernes na walang dilig na fertilizer ay kahapon ay nadidiligan. So ibig sabihin, 3 magkasunod na linggo hindi na po natin to nadidiligan ng fertilizer dahil po sa pagbaba ng presyo ng ating harvest na mga talong. Okay, so yung isang araw na nagde-deliver tayo, biglang tumaas, kaya nga ngayon nagpapa-spray na po tayo. Tulo ka drum ko tadong duha, kulang ni ba no, napamay sa manita no. So yun po, kita natin kung gaano nakatangkad ang ating talong at kadaming mga bulaklak. Kahit saan tayo lumingon o titingin mga ka-farmers sa linya ng ating mga talong, kita natin kung gaano sila ka tangkad, parang uniform lang ang taba nila mga ka-farmers. Kahit wala na po itong fertilizer, tuloy-tuloy pa din ang pag-spray ng foliar. So nakaka-harvest siya, pang maintenance lang, pakunti-kunti, 300 kilos, tag 30 ang kilo. So kuha pa din mga ka-farmers ang pasahod, pakain sa mga tao. Then may harvest tayong kunting kamatis, kahit mura, ay dahil marami naman, aabot naman tag 1.5 to hanggang 2,000 kilos, kahit tag 15 ng per kilo, may kita pa din sa every week. Kasi share ko lang sa inyo mga ka-farmers, ang lawak po ng ating taniman ngayon, kasi napakainit, ay nasa siguro mga 3.5 to
to mga ka-farmers, tapos ang iba'y tapos na. So ang meron nasa mga 2.5 na lang siguro. So meron tayo dining 11 katao, no, na sinasahuran. So nasa 40 kapin ang isang linggo, hindi kasama sa pagkain. So pagkasama sa pagkain, abot ng mga 60 plus, 60,000 plus ang isang linggo. Tapos ang ating kita mga ka-farmers sa loob ng isang linggo, may mga linggo na 4 na beses kami mag-harvest, may mga 5. Kasi halimbawa talong, 2 ang area. So mag-harvest kabila, mag-harvest din sa kamatis, ganun din. So 4 na beses. So sa isang linggo mga ka-farmers, share ko lang sa inyo, pinakamababa nating kita din ay nasa 80-90. Pinakamalaki nasa 120 to 140. Pero pag mahal mga ka-farmers, malaki ang ating kikitain, no? So may mga panahon kahit ganito lang to kalawak, may mga panahon sa isang linggo makakabenta kami, isang deliver lang yung nagmahal 150. So kung 2 beses, nasa mga 300. So ganyan mga ka-farmers. So hindi magkapareho. Pag mura, pinakamababa na yung 80. So pag bawasan natin sa mga foliar, kasi foliar fungicide lang ang ating ginagamit, hindi ang fertilizer. Tapos sa hot may matitira pa din kunti. So ganyan lang ang diskarte natin sa mababang presyo ng mga gulay. So ngayon lang natin to nabalikan pag-spray ng synthetic, kasi palagi kong sinasabi sa inyo, kung kinakailangan i-apply siya. Ang palagi natin i-spray din yung organic mga ka-farmers. So share ko lang ito ang 200 liters o 1 drum. Sa perfect tayo 300 ml ang dosage. Tapos up sa 80 na sticker natin, kasi pang white fly ay 40 ml lang. Then kalahating green acres, kalahating galon ng green acres or 2 litro sa 1 drum. Okay. So bago tayo magtapos ating kwentuhan sa umagang ito mga ka-farmers, mega love shout out po sa lahat na mga subscriber ko, na mga viewers. So yung talong natin mga ka-farmers ay napakadaming bunga na po ito. Yan kita nyo sa ilalim mga bunga sa ilalim hanggang taas yan. Yung mga lahat na nangingitim may mga bunga din ng ating talong. Napakadami na po itong mga bunga at bulaklak. So abangan nyo lang mga ka-farmers sa susunod nating mga video. Pag-usapan natin ang patungkol sa mga bulaklak. Kasi maraming mga comment. May isa pang comment na nasagap natin kaninang umaga, na pag palagi tayong mag-spray ng foliar, malalagas daw ang mga bulaklak. So yun po ang narinig niya sa bulong-bulungan ng mga ibang farmers. So share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, sa awa ng Diyos, pag ako'y hindi magpapadilig ng fertilizer, share ko lang, 2 beses ako magpapa-spray ng foliar sa loob ng isang linggo, no? 2 beses. So ito ang resulta mga ka-farmers sa ating 2 beses na mag-spray ng foliar sa isang linggo. Walang fertilizer, foliar lang. Kaya nga nanatiling maberde, mabulak at mabunga ang ating talong. So ito share ko lang sa inyo. Yan. So nakita niyo. Yan ang mga bunga, bulaklak na kasunod. So napakaganda po, no? Napakaganda. Okay, so hanggang dito na lang po tayo mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. Gagawa lang tayo ng video ulit kasi may tumawag sa akin. So salamat po sa inyong lahat. Happy watching. God bless at all, at mabuhay po tayong lahat. Thank you.